Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pamilya na masaya at tahimik na namumuhay. Pero isa sa kanila ang magiging biktima ng isang nakakagulat at karumal-dumal na krimen. So viewers' discretion is advised. Ito rin ay magbibigay leksyon sa atin na huwag basta-bastang magtitiwala kahit kanino man. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, kayo ba ay fan ng ganitong klaseng content? Pwes hindi kayo nagkakamali sa aking channel dahil ganong klaseng mga video ang aking i-upload. At kung bago pa lang kayo sa aking channel ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. Ito nga pala si Sir Gian at simulan na natin ang kwentuhan. Ang dalawang taong ito ay si Bruce at Melinda Pleskovic. Sila ay nakatira sa lugar na kung tawagin ay Strongsville, Ohio. Ang lugar na ito ay isa sa pinakamaganda dito sa estado ng Ohio. At masasabi din nating isa sa pinakamapayapa dahil hindi pa gaanong laganap ang krimen sa nasabing lugar. Ang mag-asawang ito ay masaya at mapayapang namumuhay sa nasabing lugar kasama ang kanilang tatlong anak. Dalawa sa kanilang mga anak ay puro mga babae. At ito ay si Megan at Anna Pleskovic. At isang anak na lalaki na ang pangalan ay Kyle. Sa pagsapit pa lang ng taong 2016 ay pinalam na sa kanila nitong anak nilang si Anna na siya ay nagdadalang tao. Dahil itong si Anna ay engaged na sa kanyang long-time boyfriend na si Jeff Scullin. Kahit medyo nagulat itong si Bruce at Melinda, still excited pa rin sila dahil first time nilang magiging lolo at lola. Pero naisip din nila na napakabata pa ng dalawang ito para masuportahan o maitaguyod ang kanilang anak. Dahil itong si Anna ay isang waitress sa isang fast food company, nakakarampot lang ang kinikita, habang itong si Jeff naman ay isang part-time service technician sa isang heating and aircon company. Kaya naman nakapagdesisyon ng mag-asawa na kung pwede ay patirahin lang muna kasama nila itong si Jeff. Dahil itong si Anna ay nasa poder pa rin ni Bruce at Melinda. Dito ay hindi maitago ni Anna ang kanyang kasiyahan dahil damang-dama niya talaga ang pagsuporta ng kanyang mga magulang. At nung sinabi niya na ito kay Jeff ay agad din itong natuwa at sumang-ayon sa desisyon ni Bruce at Melinda. Kaya nagawa ito ni Bruce at Melinda dahil alam nilang hindi pa kayang magsarili nitong si Anna at ang kanyang kinakasamang si Jeff. Dahil ito ang naisip nilang makatutulong sa dalawang ito. Tulad na lang ng pagtulong sa pag-aalaga ng bata, pag-provide ng pansamantalang matitirahan hanggang sila ay makapag-ipon at makabili ng sarili nilang tahanan. At kung ano pang makabubuti para sa kinabukasan ng kanilang lumalaking pamilya. Although mga ilang buwan muna ang lumipas bago makalis itong si Jeff sa poder ng kanyang mga magulang, ay sa buwan lang ng Hunyo sa nasabing taon, which is kabuwanan din itong si Anna, ay tuluyan nang nakalipat itong si Jeff sa bahay ni Bruce at Melinda. Masaya na sana ang lahat, pero mga ilang araw lang ang lumipas matapos lumipat nitong si Jeff, ay silang lahat ay naka-eksperyensya ng kakaiba at nakababahalang mga pangyayari. Dahil isang gabi nang naiwan itong si Anna at Jeff sa bahay, habang sila ay kumakain ay naisipan itong si Jeff na sumilip sa bintana na nakaharap mismo sa bakuran ng bahay. Ang bakuran ni Bruce at Melinda ay napakalawak. At dito sa bakuran na ito ay may nakitang kakaiba itong si Jeff. At nang tinignan niya pa ng maigi ang mga ito, ay kumpirmado na ang mga ito ay 4 na tao. Ang mga taong ito ay nakaharap at nakatutok lang sa kanilang bahay. Kaya naman dito ay tinawag niya si Anna para matingnan kung kilala niya ba ang mga ito. Habang sila ay nakatayo at inoobserbahan ng 4 na ito, ay nakatitig lang din ito sa kanilang bahay. At di kalaunay isa sa mga ito ay naglakad na papasok pa sa property. At ito ay tumigil sa isang trampoline na nakalagay lang sa bakuran ng kanilang bahay. Ang taong ito ay yumuko na para bang may kinukulikot dito sa nasabing trampoline. Dito ay kinabahan na si Anna at dali-dali siyang tumawag sa mga pulis. At ilang sandali lang ay dumating agad ang mga kapulisan, pero nang hinalughog na nila ang bakuran na ito ay wala silang nakitang ni isang tao. Siguro nang marinig ng mga taong ito na paparating na ang sasakyan ng mga pulis ay nagsitakuhan agad ang mga ito. Ang kakaiba lang dito ay wala silang nakitang ni isang bakas ng mga taong ito, ni upos ng sigarilyo. Dahil nga sa walang ebidensya ay nag-iwan na lang ng mensahe ang mga kapulisan na kung sakasakaling bumalik ang mga taong ito ay agad silang tumawag.
At nang makauwi na sina Bruce at Melinda ay agad na sinabi nitong si Jeff at ni Anna kung ano ang nangyari. At nang marinig nila ang buong kwento ay talagang nagulat sila. Dahil sa ilang dekadang paninirahan nila dito sa Strongsville ay hindi pa sila naka-eksperyensya ng ganong pangyayari. Tulad na lang ng may nagmamanman sa kanila o di kaya may pumapasok sa kanilang property at kung ano-ano pang disturbances. Dito ay medyo nabagabag ang mag-asawa. Pero sa paglipas ng panahon ay nalimutan naman nila ang mga pangyayari. Kaso nga lang pagsapit ng Nobyembre taong 2016 ay naka-eksperyensya na naman itong si Anna ng nakakaalarmang pangyayari. At ito ay nangyari nung siya at ang kanyang anak ay naiwan sa bahay. Habang siya ay nakikipaglaro sa kanyang anak ay may narinig siyang isang tunog na para bang may gustong magbukas sa nasabing pintuan dito sa kanilang bakuran. Ang unang sumagi sa isip niya na baka ito ay si Jeff o di kaya ang kanyang mga magulang. Kaya binuhat niya ang kanyang anak at pinuntahan niya ang nasabing pintong ito. Akma na sana niyang bubuksan ang pinto nang may isip niyang sumilip muna sa bintana. Sa gulat at takot nitong si Anna ay nanigas ang kanyang katawan dahil nakita lang naman niya dito ang isang lalaking nakasandal paharap na para bang may sinisilip dito sa loob ng kanilang bahay. Dahil ang nasabing pintong ito na nasa kanilang bakuran ay isang glass door. At mas natakot pa itong si Anna nang biglang lumingon ng lalaking ito dito kay Anna. Di kalaunin napansin ng hindi pa kilalang lalaking ito si Anna at agad itong napayuko. Habang si Anna naman dahil sa takot ay dali-daling pumunta sa kanilang kwarto, which is nasa second floor ng kanilang bahay. Agad niyang nilak ang pintuan at tumawag sa mga otoridad. Grabing takot ang na-eksperyensya nitong si Anna dahil ang nasa isip niya ay nagbabalak ng pumasok sa kanilang bahay ang nasabing lalaking ito. Agad namang nakarating ang mga kapulisan at sa paghahalughog ng mga kapulisan sa palibot ng nasabing bahay na ito ay hindi naman nila nakita ang taong ito, ni bakas man lang. At dahil sa wala na namang ebidensya para maging lead sa kung sino ba talaga ang lalaking ito, ay humingi lang muna ng pasensya ang mga kapulisan dahil sa panahong yun ay wala pa silang magagawa. Pero nag-iwan naman ng mensahe ang mga kapulisan dito kay Anna na kung pwede ay ilak nila palagi ang kanilang mga pintuan at maging mapagmatsyag. At kung sakasakaling may mapansin silang kakaiba, ay agad na tumawag sa kanilang hotline. Saktong pag-alis ng mga kapulisan ay tumawag rin itong si Anna dito sa kanyang mga magulang at kay Jeff. At nang marinig nila ang kwento nito ay kinabahan at nabagabag sila kung saan nagmadali sila para makauwi at i-comfort itong si Anna at ang kanyang anak. Habang sila ay nag-usap-usap ay bigla nilang naalala ang kakaibang pangyayari mga ilang buwan na ang nakalipas. At naisip nila na baka ang nangyari ngayon at nung una ay konektado. At baka ang lalaking nakita nitong si Anna ay kasama ng mga taong yun. Pero ang napakalaking tanong para kay Bruce at Melinda ay kung sino ang mga ito at kung bakit sila ang tinatarget ng mga ito. Dahil ang nasabing mag-asawa ay kilala sa kanilang lugar bilang mababait at responsableng tao. O sabihin na nating wala silang kaaway sa kanilang lugar kahit pa sa labas ng kanilang lugar. At kung meron man ay ito ay ang paghanga ng mga tao sa Strongsville dito sa mag-asawa, lalong-lalo na kay Melinda. Dahil siya ay nagsilbing guro ng mahigit 2 dekada na sa isang paaralan dito sa Strongsville. At dahil mabuting guro itong si Melinda, ay kilala at mahal siya ng kanyang mga estudyante. Isa rin siyang aktibong coach ng soccer dito sa kanilang lugar dahil nung kabataan nito ay dati siyang atleta ng nasabing laro. Pero ang higit sa lahat ay ang kanyang pagiging inspirasyon sa kanyang mga kapwa magulang dito sa Strongsville. At ito ay dahil sa kanyang anak na si Kyle. Itong si Kyle kasi ay mayroong Down syndrome at yung tipong hindi nakakapagsalita or non-verbal. So kung ating iisipin ay doble pagsubok talaga ang pagiging isang magulang dito kay Kyle. Pero para kay Melinda ay hindi niya lang ito pinansin. Bagkus ay pinakitaan niya ng matinding pag-intindi at pagmamahal itong si Kyle. To the point na kahit hindi siya nakakapag-communicate or nakakapagsalita, ay masasabi nating napakasaya nito, lalo na pagkasama niya ang kanyang ina. At dahil nga walang alam ang buong magpamilya sa kung anong pinaghuhugutan ng mga taong nandidisturbo sa kanila, ay mas lalo silang nababagabag. At mga ilang buwan lang ang lumipas, ay bumalik ang mga taong ito. Dito ay niransak ang kotse ni Bruce na nakaparada lang sa driveway. Ninakaw nito ang laptop na nakalagay sa loob nito. Agad namang tumawag ang magpamilya sa mga kapulisan. Pero pagdating ng mga kapulisan ay wala silang nakitang bakas na naman ng taong ito at hindi rin nila matrace ang laptop nitong si Bruce. Ito ay nangyari sa January ng taong 2017. At naulit na naman ang pangdidisturbo ng mga taong ito sa kanila
gabi ng July taong 2070. Nang sumilip itong si Ana sa bintana na nakaharap sa kanilang bakuran, ay nakakita siya ng tatlong lalaking nakatayo dito. Dahil natatakot at nababagabag na sila, ay agad na tumawag itong si Ana sa mga otoridad. At habang siya ay nakikipag-usap sa mga kapulisan, ay agad na kumuha ng flashlight itong si Jeff at dali-dali pumunta sa pintuan patungo sa bakuran para kumprontahin ang mga taong ito. Pero sa pagbukas niya ng pinto at nang inilawan na nito ang bakuran, ay hindi na niya nakita ang tatlong taong ito. At dahil alam na ng mga kapulisan ang problema ang inirereklamo ng magpamilyang ito at mga ilang beses na rin silang nakaresponde sa kanilang panawagan, ay maigi nilang hinalubhog ang property nitong si Bruce at Melinda. Pero as always, wala silang nakitang ni isang bakas ng mga taong kanilang sinasabing nangdidisturbo sa kanilang pamilya. Dito ay wala na namang nagawa ang mga kapulisan kundi ang mag-iwan ng mensahe na if ever bumalik na naman ang problemang ito, ay huwag kayong magdalawang isip na tumawag sa amin. At sa sumunod lang na buwan ng Agosto ay naiwan na naman itong si Ana at ang kanyang anak dito sa kanilang bahay. At sa pagkakataong ito ay kasama na niya ang kanyang ina na nasa pangalawang palapag. Nang walang ano-ano'y may narinig na naman siyang kakaibang tunog na nanggagaling dito sa kanilang pintuan sa bakuran. Dito ay hinay-hinay na direktang sinilip ni Ana ang kanilang glass door. At dahil sa kanyang gulat ay napasigaw siya dahil hindi lang isang tao ang nagtatangkang buksan ang kanilang pintuan. Bagkus 2 tao ang nagtatangkang buksan ang kanilang pintuan. At dahil sa lakas ng sigaw nitong si Ana ay narinig ito ng 2 tao at agad itong tumakbo. Habang dali-dali namang bumaba itong si Melinda dahil narinig niya ang iyak ng kanyang apo at sigaw nitong si Ana. Dito ay nanginginig pa sa takot itong si Ana at agad na tumawag itong si Melinda sa mga kapulisan at siya na lang ang nagsalaysay sa kung anumang nakita nitong si Ana. Agad din namang nagtungo ang mga kapulisan dito sa bahay nila Melinda. Pero ganun pa rin ang nangyari. Wala silang may nakitang kahit anong bakas na galing sa mga taong yun at wala ring ibang witness dito sa kanilang lugar. So unfortunately, wala na namang nagawa ang mga kapulisan. At naulit na naman ang pangyayaring ito sa buwan ng Setyembre, kung saan ninakaw ang susi ng sasakyan nitong si Melinda at ginamit ito upang pagtripan ang nasabing sasakyan. Tulad na lang ng pag-start sa hating gabi at pag-on ng mga alarm sa madaling araw. At nang binusisi pa nila ang nasabing sasakyan na ito ni Melinda, ay may nakita silang nakabaong pako sa mga gulong nito. Kaya agad na naman silang tumawag sa mga kapulisan at as expected wala na naman itong nagawa. Dahil bukod sa may ebidensya na ay wala naman talagang ibang witness kung sino ba talaga ang may gawa ng katarantaduhan nito. Kaya humingi na naman ng dispensa ang mga kapulisan dahil sa panahong yun ay wala na naman silang magagawa. Dahil dito ay binahagi na rin itong si Melinda ang kanyang pagkadismaya at pagkabahala dito sa kanyang Facebook account. Nakalagay dito ang tungkol sa pagnakaw sa susi ng kanyang sasakyan at para bang siya ay nananawagan sa kung sinong tao man ang nandidisturbo sa kanila na kung pwede ay tigilan na sila nito. Pero walang nagawa ang post na ito ni Melinda dahil nagpatuloy ang panggagambala ng mga nasabing taong ito sa kanilang pamilya. Isang buwan ang lumipas, October 19 sa parehong taon, ay may kakaibang tunog na naman na nanggagaling sa parehong pintuan. At nagkataong si Jeff na ang nakarinig ng sinasabing tunog na ito. At dahil alam niya kung anong pinanggagalingan o ang rason ng tunog na ito, ay hinay-hinay siyang naglakad sa hallway papunta sa pintuang ito. At sa di gaanong malayong distansya ay direkta niyang sinilip ang glass door na ito at nakita niya ang isang lalaking nakahood na puwersahang binubuksan na naman ang pintuan sa bakuran. Kaya kasama ang family dog nila ay agad niya itong binitawan at sabay din siyang tumakbo papunta sa pintuang ito. Pero hindi pa nila nabubuksan ang pintuang ito ay nakita nila ang lalaki na nakatakbo na papunta sa malapit na kakahuyan dito sa kanilang bakuran at hindi na nila ito nakita. Agad na tumawag itong si Jeff sa mga kapulisan at agad rin namang rumisponde ang mga ito. Hinalughog na naman ng mga kapulisan ang bakuran ng nasabing bahay na ito. Pati na rin ang kakahuyan kung saan sinasabing tumakbo ang taong ito. Pero wala rin talaga silang nakitang ni isang bakas or kahit anong bagay na naiwan ng taong ito para magkaroon sila ng lead. At wala na namang nagawa ang mga kapulisan. October 24 sa parehong taon ay pumunta itong si Bruce kasama itong si Jeff at ang kanyang anak sa Applebee's restaurant. Ang restaurant na pinagtatrabahuan nitong si Ana. At naiwan sa kanilang bahay si Kyle at Melinda. Ang mga ito ay nagkaroon ng konting salo-salo at pag-uusap sa nasabing restaurant. At di kalaunay umuwi din naman agad itong sina Bruce at Jeff
kasama ang bata. So pagdating nila sa kanilang bahay ay nakalock ang front door. Dahil nga nag-iingat na ang magpamilyang ito, so it's understandable na nakalock talaga ang lahat ng pintuan. So kanila itong kinatok at andun naman si Kyle para sila ay pagbuksan. Pagpasok nila ng bahay ay agad na hinanap nitong si Bruce ang kanyang asawa na si Melinda. Pero hindi niya ito makita sa living room. Kaya naman pumunta agad siya sa kusina dahil baka nandoon itong si Melinda. Dito ay kasama niya itong si Jeff na nasa likuran niya lang. At nang makapunta na sila sa kusina ay agad silang napatingin sa sahig. At pagkatapos nito ay nagmadali itong si Jeff na makalabas ng bahay kasama ang kanyang anak at sinama niya rin itong si Kyle. Agad si Jeff na tumawag sa 911 dahil nakita lang naman nila ni Bruce itong si Melinda na nakahundusay habang tagtad ito ng saksak at mga tama ng baril. Habang kausap nitong si Jeff ang 911 operator ay halatang balisa ito at natataranta. Southwest, this 911, what's the address of your emergency? Somebody's been attacked in my house. Somebody's been what? Attacked. What's the address? Home. For Blazing Star Drive. Blazing Star Drive? They attacked who? Who was attacked? Someone get my fires. Mel Pleskovic. Mel Pleskovic was attacked. He was attacked by whom? Do you know? She was. No, we just came home. She's on the kitchen floor. I took her son and my daughter outside. Her husband is inside with her now. Pagkatapos ng tawag ni Jeff sa 911 ay coincidentally tumawag din itong si Bruce sa 911 habang nakaluhod at niyayakap nito ang kanyang asawa. Sa pagkikipag-usap nitong si Bruce sa mga otoridad ay talagang dismayado ito dahil para bang hindi nila hinandol ng mabuti ang kanilang mga reklamo. What city is the emergency in? Please come to one for Blazing Star. I think my wife's dead. Someone, we've had people breaking into our f***ing house, Sir. and now someone f***ing killed her. Sir, tell me the city you need to talk to. Strongsville, Ohio. Okay, you need to be transferred. Don't hang up. 911, what's the city of your emergency? Strongsville, Ohio. We have people on the way already What's the address? for Blazing Star. I think someone killed my wife. Do you think someone killed your wife? Yeah, it looks like Okay, she has stab are wounds you- on her back. We've had people trying to break into our house all year, sir, stealing. Sir, I need to ask you questions, okay? Are you there right now? I just got in the door with my new son-in-law. My son Kyle was here Okay, with her. sir, what I want you to do is walk out. Dahil dito ay tinutukan at masinsinang nag-imbestiga ang Strongsville Police Department sa kaso nitong si Melinda. At hindi umabot ng isang linggo ay nasolve agad nila ang kaso. Nang tukuyin na ng mga kapulisan ang taong pumaslang dito kay Melinda ay nagulat silang lahat na magpamilya. Dahil lumalabas dito na ang taong nasa likod ng krimen nito ay walang iba kundi si Jeff Scullin, ang kinakasama nitong si Anna Pleskovic. Nagpakita pa ng matinding simpatiya itong si Jeff sa libing nitong si Melinda. Well, in fact, naging isa pa siya sa mga pallbearers. Balikan muna natin ang petsa ng October 23. Dito ay may nauna palang nangyari bago pa sila pumunta sa Applebee's. Although hindi pa sinasabi nitong si Jeff hanggang ngayon ang kanyang motibo kung bakit niya napatay ang supposedly kanyang mother-in-law na si Melinda. Pero ayon sa mga sources ay nagkaroon na sila ng kasunduan nitong mga magulang ni Anna, which is si Bruce at Melinda, na nakasentro tungkol sa kasal. Ayon kasi sa kanilang kasunduan na kung pwede ay si Jeff ang magbayad ng venue at sina Bruce at Melinda na ang bahala sa iba pang gastusin ng kanilang kasal, tulad lang ng mga pagkain, mga damit na susuotin, etc. Sumama lang ang loob nitong si Melinda nang tumawag sa kanya ang may-ari ng venue na hindi na daw matutuloy ang kasal dahil hindi pa nagbabayad itong si Jeff. Kaya naman agad ni kinumpronta ni Melinda itong si Jeff at pinagsabihan ito tungkol sa kanyang kapabayaan sa dapat sanang kasal nila ni Anna. Ito ngayon ang itinuturing pinakamalaking posibilidad kung bakit nagawa ni Jeff ang krimen na ito. Siguro ay nanilim ang paningin at naubusan na ng pasensya itong si Jeff. Dahil sa kanyang pag-amin kung ano ang kanyang ginawa dito kay Melinda, ay nang maabutan niya ito sa kusina ay agad siyang kumuha ng kutsilyo at mabilis na pinaundayan ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan nitong si Melinda. At ito ay aabot sa 35 stab wounds. Pero hindi pa yon tapos dahil nung nakahandusay na itong si Melinda ay kumuha pa ng baril si Jeff at pinaputukan niya pa ito ng 3 beses para masigurado na wala na talaga itong buhay.
Ang masaklap pa dito, bago niya ginawa ang krimen ay karga-karga pa niya ang kanyang anak. At nang sisimulan niya na ito, ay nilagay niya muna ang bata sa isang malapit na kuna. So ibig sabihin malapit din ang bata sa pinangyarihan ng krimen. At posible din daw na nakakita itong si Kyle sa ginawang pagpaslang nitong si Jeff sa kanyang ina. Pagkatapos gawin ni Jeff ang krimen, ay agad niyang nilinis ang kanyang sarili. Hinubad niya ang kanyang duguang damit at itinago ito kasamang kutsilyo sa loob ng kanyang kotse. Pagkatapos nito ay bumalik siya sa loob ng bahay para kunin ang kanyang anak at agad silang umalis sa nasabing bahay na ito. Habang naiwan naman itong si Kyle sa loob ng bahay kasama ang kanyang walang buhay na ina. At nakuha pa nitong humabol sa Applebee's na para bang wala lang nangyari. Pag uwi naman nila sa bahay ay hinayaan lang nitong si Jeff na madiskubre ni Bruce ang kanyang asawa na dugo ang nakahandusay sa sahig ng kusina. At kunwari pa itong balisa at natatarantang tumawag sa 911. Napag-alaman rin na si Jeff pala ang nasa likod ng pagdidisturbo na halos tumagal ng 1 taon. Posible nag-hire itong si Jeff ng mga tao di kaya kanyang mga kakilala para takutin itong si Bruce at Melinda. At posible din na ang ibang pagdidisturbo ay gawa-gawa lang nitong si Jeff. Lalo na kung siya lang ang naiiwan sa bahay o siya lang ang witness sa nasabing pagdidisturbo na ito. Kaya ginawa ito ni Jeff ay kung sakaling umabot na sa puntong gumawa na siya ng masama, ay maibabali ng sisi sa mga taong ito na sinasabing nandidistorbo sa kanila. Lalo na't napag-alaman na rin na ayon sa nakakakilala dito kay Jeff, ay matagal na talaga itong may galit kay Melinda. Kahit sila'y sinuportahan na nito at pinatuloy sa kanilang bahay, ay nagpatuloy pa rin ang galit nito. Although hindi natin alam kung ano ba talaga ang kinagagalit nitong si Jeff, pero isa ito sa mga rason kung bakit nauwi ito sa pagkitil ng buhay ni Melinda. Sa paglilitis ng kasong ito ay naging puno ito ng emosyon, lalo na nang sinalaysay na ni Bruce ang tungkol kay Kyle. Dahil itong si Melinda lang ang mas nakakaintindi at nakakapagbigay ng matinding kasiyahan dito kay Kyle. Kaya naman every time sila ay lalabas para kumain ay napapansin nila na nakatutok lang ito sa labas na para bang may inaantay. Dahil nga itong si Kyle ay hindi niya maproseso o hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari sa kanyang ina. So ibig sabihin nito ay di niya alam na wala na sa mundo itong si Melinda. Di kalaunay nakulong itong si Jeff sa kaso ng murder at siya ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong na may pag-asang makalaya pagkatapos ng 33 years. At dun na nagtatapos ang ating kwentuhan. Kung iyong nagustuhan ang aking video ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kang updated sa mga video na aking upload. Ito nga pala si Sir Gian at hanggang sa muli. Kita-kits!